Siguro ang napakagaling na strategiya na nagawa nitong administrasyon na ito is not to be accountable for their acts. Mm, They just divert. correct. They just say, oh, ito may problema. Oh, ito, ganyan ang nangyari. But owing up to their mistakes, imagine a budget like GAA 2024, tapos magkaroon pa ng budget na naman na sa 2025 na ganitong kagulo. Hindi ko na alam talaga ano ba talaga ang governance ng administrasyon na ito. Ang impeachment talaga is a numbers game. Kaya napakahalaga ng eleksyon. Siguro hindi natin kayang habulin yan sa 19th Congress. Ang 19th Congress ay magtatapos ng June. Yes po, next year. Right? Oo. So kailangan ang mga Pilipino magtulong-tulong. Alsin natin yung dapat alsin. Para may bagong muka sa Kongreso, may mga tamang miyembro na magre-represent ng interes ng taong bayan at hindi interes nila. Siguro yun yung mas tinitingnan ko na mahalaga. Kasi kung napaltan natin ang composition ng House of Representatives, sa Senado may 12 dyan na pipiliin. Doon nakalagay, posible bang magkaroon ng impeachment? Okay? Ang kailangan kasing tingnan, meron tayong batas sa may inadopt na implementing rules and regulation that you can only impeach once. At Yes. yan covers 1 year. Apo. Okay? So, critical yun natitingnan dun sa mga nagpaplanong mag-impeach sa Pangulo. Nag-a-agree ako dun sa expert tungkol dun sa violation of the Constitution, pero napakarami pa na pwedeng maging grounds for impeachment. Dahil marami na nangyayari. Kung titingnan mo dun sa budget na lang, kung Yes. titingnan mo si Maharlika Fund, kung titingnan mo ang pagbebenta ng gold, Yes. itong mga ito, ang daming hindi pinapaliwanag, hindi sinasagot, at pinababayaan na lang mamatay tapos idadivert sa mga Duterte. Siguro ang napakagaling na strategiya na nagawa nitong administrasyon na ito is not to be accountable for their acts. They just divert. Correct. They just say, oh, ito may problema. Oh, ito, ganyan ang nangyari. But, owing up to their mistakes, imagine a budget like GAA 2024, tapos magkaroon pa ng budget na naman na sa 2025 na ganitong kagulo. Hindi ko na alam talaga ano ba talaga ang governance ng administrasyon na ito. Okay. Prof, itong sinasabi ninyo na kung sa aking pagkakaunawa, ngayon hindi, wag muna. But after the election, natauhan ng taong bayan, napatalsik itong mga duwad-com or kung sino-sino mang kom-kom dyan, baka magkaroon tayo ng numero sa Kongreso. At siyempre, alam naman natin na mahal ng taong bayan ng mga Pilipino at alam ng mga politiko yan. So yung kailangan nating numero, kasi madaling makuha yung numero sa Kongreso 1/3. Mas mabigat pagdating sa Senado. Kailangan And it will be easier kasi yun nga, dahil alam nila, ang puso ng taong bayan nasa ano pa nasa mga Duterte. So itong sa Kamara, yung sa Kongreso, lahat sila mapapaltan except dun sa Senado. So, pwede ba nating ikampanya na ganti tayo sa eleksyon kung gusto nyo ma-impeach si BBM? Yan yung direction ko. Let's make a protest vote. Panahon na para i-register ng taong bayan. I mean, alam mo, may mga grupo na naniniwala na mag-EDSA. Ako, binibigyan ko yun ng kahalagahan dahil kasama sa ating kasaysayan. Pero hindi ako nananaginip na magkakaroon uli ng EDSA. Ang
aking nakikita ay oo, nasa puso natin ng EDSA, pero para tayo lumabas sa napaka mapanupil na environment katulad ngayon, napakahirap buhayin yung EDSA na talagang magmamarcha ka at magrarally ka. Pero meron tayong isang shining moment bilang Pilipino, bilang botante. Gawin natin yung protest vote. I-register natin ang hindi sang-ayon sa mga ginagawa nitong mga supposedly leader. Ano ba ang global trend? Ang global trend, merong anti-incumbent. Naalis si Biden, si Trudeau, nakita nyo, mukhang magre-resign. Sa South Korea, nakita nyo ang nangyayari. Yes. Sa Assad, na ang tagal na. So there is an anti-incumbency sentiment when people do not get what they voted for. Yes. Democracy is on the hands of the people. We the people. So ako ini-encourage ko, let's register our protest collectively. Yes. Collectively at the national level and in the district level. Kasi ang district, sus Ginoo, 190. Makakuha ka dyan ng 51% na magre-register ng boto. Yes. Kaya kailangan puriin ang mga kandidato. Number one dyan, i-require nyo na magpa-hair follicle test ang Yun, ating mga leader. Ang pangalawa, i-require nyo na magkaroon ng psychological exam. At pangatlo, na pinakamatindi, i-lifestyle check nyo ang mga kandidato. Hindi ho tayo walang laban. Oo, kaya nilang bilhin tayo ng pera natin. Pero sa dulo, tayo ang mag-iisip. Ito ba ang bansang gusto ko? Ang kinabukasan ko ba ay ganito na lamang? At ang pangatlo, ang matindi, yung bang aking pamilya, ang aking anak, ang aking apo, ito pa rin ang kanilang they will meet. Ito pa rin ang haharapin nila para lang we get the government we deserve. Kaya nga dun sa inyong mga tagapakinig, panahon na ho na mag-register tayo ng protesta natin. Yun. Protesta, pumunta tayo, bumoto, and we register an opposition to this incumbent. Prof Malu, so it's safe to say na ito na ang pinakamalaking pag-asa natin, more than EDSA, more than yung mga rally, itong 2025 election. Para if we miss this bus, itong last trip na ito, magtitiis na tayo until 2028. Kung hindi natin makuha numero? Alam mo, lame duck na eh. Nararamdaman nyo? Maagang nag-lame duck itong administrasyon na ito. Sa budget ng 2024, nakita mo kung sinong nasunod. Sa budget ng 2025, nakikita natin sinong masusunod. Yes. Hindi ba nakakasukay ang bukol sa DPWH? Hindi ba nakakasuklam yung DepEd? Hindi nakakuha ng dapat na nasa saligang batas? Yun, culpable violation yun. Kasi dikta ng saligang batas, ang number one ay ang DepEd. Hindi ba nakakasuka na lahat na nag-gain ng budget ay political institutions? Yun na lang ba ang Pilipino na yung mga kabinete, kagagaling ng mga kalihim sa kabinete, pero tumatahimik dahil sa nangyayari? Nakakalungkot. Pero tinatawag tayo ng pagkakataon, tinatawag tayo ng kasaysayan natin na tumayo at mag-register ng vote and get involved in the 2025 elections. Yun po ang ating kapangyarihan. Minsan lang nagiging makapangyarihan ang mga botante laban sa mga politikong hinahalal. At yun ay tuwing eleksyon. So, tama ka, Coach Oli. If we don't do this, hindi tayo magsama-sama to register a vote of protest, tatahimik po tayo hanggang 3 taon pagdating sa 2028.